Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo how to create or how to make frequency distribution table. At ito po yung parts ng frequency distribution table. First column, category. Second, tally. Third, frequency. Fourth, relative frequency. And the last one ay percentage. So, ito pong tally at frequency, halos pareho lang po ito. So, yung frequency po ay total lang po ng tally. Okay? So, kaya yung tally kahit wala po ito, okay lang po. Kasi kapareho lang po ng content niya ay yung frequency. So, pwede lang pong category, frequency, relative frequency, at percentage. So, paano nga po ba i-fill up itong parts ng frequency distribution table? Papaliwanag ko po yan sa inyo step by step. Okay, so bago po ako mag-present ng examples, ay i-define muna natin yung mga related terms about frequency distribution table. First is the statistical table. It is used to organize the data and can also help us display the data graphically. Okay, so kapag nagkalap po tayo ng mga data, so hindi po organize. So rumble po yung ating data. So para makita natin or ma-organize natin at magkaroon tayo ng point of view about the data na na-collect natin, ay kailangan gumawa po tayo ng statistical table. Okay? So, how about the frequency distribution table? It is a sort of a statistical table that deals with the frequency or number of occurrences of a given variable for a specific experimental unit. So, ito naman pong frequency distribution table, ito po ay iisa-isahin natin in a table format, isa-isahin natin yung different data na nakalap natin at ilalagay po natin yung frequency or number of occurrences. Okay, so ano po yung number of occurrences? Kung kailan o kung ilang beses lumabas yung data na nakalap po natin. Okay, so para mas maunawaan po natin, mamaya ay makikita po ninyo dito sa aking presentation or example of frequency distribution table. Okay, so again, ito po yung different parts ng frequency distribution table. So, isa-isahin po nating i-define ano nga po ba itong parts ng frequency distribution table na ito. So, first po ay yung ating category. So, category refers the things being considered. So, yung category, ito po yung mga bagay or objects or data na ikakalap po natin. Okay, specific po yung category, yung mga object na kinalap po natin. Okay, na nakuha po nating data. So, how about the second column, tally? So, yung tally po are marks used to count and record data in tabular format. They are presented by big letter I. Okay, so ito po ay mark. So, tally. For example, yung ating category for example ay, ang category natin ay object, let us say, table. So, for example, lagay ko sa category table. Okay? So, ang tally po niya, okay, ilang beses nag-appear yung table. Okay, so, yan po yung example ng tally. We usually use big letter I para maitali natin. Okay? And then, ano naman po yung ating frequency? So, yung frequency naman po natin ay the number of times each category appears on the data set. Okay, yung number of times na ito po yung tally natin. Okay, so ito po yung number of times na nag-appear yung table. Para mabilang po natin, di po tayo malito, gagawa po na tayo ng tally. So yung in short, ang frequency, ito po yung total ng tally. So sa tally po, kapag 4, okay, varp, then yung pang-5 ay slash, and then magdadas po tayo. By 5 po yung pagtatali. So ito pong tally natin dito ay 5 plus 1, that is equal to 6. So ibig sabihin, ang frequency po natin for table, that is equal to 6. So ganyan po yung frequency. Okay, so how about the relative frequency? Okay, this one, fourth column, is the part of measurements compared to the whole sample. To get the relative frequency, divide the frequency of each fruit or each object by the total frequency. Remember that the sum of all relative frequencies must be equal to 1. So, yung relative frequency, ito po ay in a form of decimal. So, paano po kaya? So, mamaya magbibigay po ako ng example paano po makompute yung relative frequency. And the last column po ay percentage. So, i-define natin. Percentage represents the measurements portion to the overall sample expressed in hundreds or percentage. So, likewise, the sum of the percentage must be equal to 100%. So, lahat ng nakalap po nating data,
kapag percentage po natin, dapat ito po ay 100%. Ano po? So, ipa-percentage po natin yung bawat category po na nakalap po nating data. So, paano po i-percentage? Ibe-base po natin sa relative frequency. So, mamaya, bibigay ko po yung example. Okay, so as a summary of the frequency distribution table parts, so yung category po again, ito po yung ating mga kinukuha na data. Okay, nako-collect na data. So category kung ano po yung na-collect nating data. So dito po ay fruits, kaya different kind of fruits. And then yung pinakamababa po ay lalagyan po natin ng total. And then yung tally, so number of occurrences. So itatali lang po natin para hindi po tayo malito sa pagbibilang. At yung next po dito ay frequency, kung ilang beses po nag-appear, okay? Yung isang object, okay? Yung isang data. So ito po ay 3. Ito po, ilan po yung mark niya? Ito po ay by 5 plus 2, 7, 2. And then ito po ay 5 plus 3, 8. So yan po yung tally, total lang po. And then yung frequency sa baba, dapat may total din. And then for the relative frequency, again, in a form of decimal. So paano po kaya decimal yan? So papaliwanag ko po yan mamaya. And then yung total dapat ay 1.00 or 1. Dapat ang total niya. And sa last one ay percentage. So dapat po may symbol ng percentage. Okay? At ang total po dapat sa baba, that should be 100%. Okay, so let's have now example. Number 1. After a survey, McCoy gathered data about the fruit preferences of grade 7 students. The results is presented in the table below. Create frequency table or frequency distribution table. So ito po yung nakalap po natin sa mga estudyante or sa grade 7 students. So about their preferences on the fruit. So alin po ditong fruits ang gusto po nila. At ito po yung mga different preferences of grade 7. Okay, so gagawa po tayo ng frequency distribution table about this data. So ito, first category, tally frequency. Kinat ko po muna yung kasunod dito kasi para po hindi lumiit yung ating presentation. So ito po muna i-fill up natin, tally at frequency. Mamaya dugtungan po natin dito. Okay, so inisa-isa ko po dito lahat po ng preferences ng grade 7 na fruits and lagay ko po dito lahat. So lahat po andito. Okay, so unahin po natin, magtatali po tayo para makakuha po tayo ng frequency. So unahin po natin ito. Paano po ba nagtali? So kapag kinuha po natin o binilang natin yung isang fruit, let's say mango, lagyan po natin ng mark. Okay, for example, lagyan ko po ng mark na ganyan. So mango. Okay, yung mango, saan po yung mango dito? Ito po. Then, lalagyan po ng I. Okay, so isa pong mango. Ito po yung mango. Okay, so ganoon po. Para di po tayo maluto. Okay, next po ay apple. So, lagyan po natin ng mark yung apple. Saan po yung apple dito? This one sa taas. So, lagay ko po yan. Okay, so apple. Next, guava. Lagyan ko po ng check, guava. Ang guava po dito ay ito, pangalawa. So, lagay po natin yung mark, tally. And then next, ito po ay, pababa po tayo ha, mango. Okay, lagyan natin ng mark, mango. At ang mango po ay ito. So, pangalawa na po sa mango. Okay, lagay po natin, yan. And then, yung pinakambaba ay banana. So, saan po yung banana dito? Ito po yung banana. So, lagyan po natin yan. Okay, so ganyan po. Okay, so next po ay apple. Bilisan na lang po natin. So, apple. And next po ay guava. Okay, lagay po natin doon. Guava. Okay, next po ay mango. Yan. Next po ay banana. Okay. And next po ay apple. Okay. Then, so dito naman po tayo sa third column. So, unahin po natin sa taas, mango. Asan po yung mango dito? Okay, pang-apat na po yung mango. Okay, next ay banana. Ito po yung banana. So, pangatlo na po siya. Next po ay, again, banana. Okay. Next po ay apple. So, apple po sa taas. Okay. Next po ay guava. Okay, nasaan po yung guava dito? Okay, pangatlo na po siya. Okay, so last column na po tayo. So, unahin po natin yung taas, banana. Okay, saan po yung banana dito? Ang banana po ay dito. So, apat na po yung nasa banana. Kung ilalagay po natin ito, pang-5. So, i-cross out na po natin. Okay, yan na po yung pang-5 sa banana. Okay, next po pa ba ay guava.
Okay, ang guava po ay pang-apat pa lang, so lagay pa po natin guava. Then next po ay dalawa po apple, apple. So dalawa po yung apple dito na chineck natin, dalawa po ilagay natin. So apat na po yung tali natin dito, yung pang-5, yan, cross out natin, and then since dalawa yung kino-cross out natin, dalawa din yung ilalagay po natin. Okay? So yung dalawang apple. And then ang panghuli natin ay mango. So mango, saan po yung mango dito? Ang mango po ay apat din, so cross out po natin pang-5. Okay? So next po, after po tayo makapagtali, so be sure po na na-check po lahat. Pag na-check po lahat o naglagyan ng marka at naiguhit po sa tali, tama po yung ating magiging frequency. Total po natin sa apple, 5 plus 1, ito po ay magiging 6. Next po sa guava, 4. So that is 4. Next sa mango, 5. So lagay po natin dito 5. Then gawin din po sa banana, 5. Then ito total po natin, dapat tama po yung magiging total natin. So 6 plus 4, 10. 5 plus 5, 10. So 10 plus 10 is 20. So ang total frequency is 20. So para maitali po natin, bilangin po natin lahat po ng data. Ano po dito sa pinagkuhanan natin. So ito po ay 1, 2, 3, 4. So apat po dito. Then pababa, 1, 2, 3, 4, 5. So 4 times 5, that is equal to 20. So 20 po lahat yung data natin. So tama po yung frequency natin, 20. Okay, so that means tama po yung tali natin at tama po yung ating frequency. Okay, so ito na po yung ating table. So let's continue. So ito po yung tali, frequency. Ang next po sa table ay relative frequency at percentage. So unahin na po natin yung relative frequency. So paano ba i-fill up itong relative frequency? So for relative frequency, frequency divided by total frequency. So frequency divided by total frequency. Okay, so for example, unahin po natin itong apple. So ang frequency po niya ay 6 po yung apple. Okay? So 6 yung apple. Ano po kaya magiging relative frequency niya? So 6 divided by 20. Gawin lang po yan. So 6 divided by 20. Ito po. So 6 divided by 20, that is equal to 0.30. 0.3 or 0.30. Okay. So kunin po natin yung two decimal place. So 0.30. So lagay po natin dito, ang relative frequency po ng apple ay 0.30. Okay, next po ay ito pong guava. Okay, so ang guava po ay 4. So 4 divided by 20, that is equal to 0.20. Okay, so 4 divided by 20, 0.20. Lagay po natin dito, 0.20. And then next po ay yung ating mango. So ang mango po ay 5. So 5 divided by 20, that is equal to 0.25. Okay? So lagay po natin dito 0.25. And of course, 5 din po ito. So pares po silang 5, ibig sabihin ito din po ay 0.25. And then ito total po natin. So dapat po ang total na makuha natin ay 1.00 or 1. Kapag hindi po 1 ang lumabas na total, may mali po kayo dito sa pag-fill up dito sa iba pang parts ng relative frequency. Okay, so dapat ang total po ay 1. So check po natin, 5 plus 5 is 10, carry 1. So 1 plus 3, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10. Okay, so tama po. So 1.00. Okay, so for the last column, ito po ay percentage. So to calculate the percentage, ang gawin lang po natin ay multiply po natin itong relative frequency. So for example, sa Apple, ang relative frequency po niya ay 0.30. Then, i-multiply po natin yan sa 100. So always po multiply by 100 kapag ipi-percentage po natin. So 0.30 times 100, that is equal to 30. And then, since ipini-percentage natin, lagyan po natin ng percentage symbol. Okay, ito po yung ating percentage symbol. So this is 30%. So lagay po natin, para sa Apple, 0.30, magiging ang kanyang percentage ay 30%. Okay, so ano po ba yung shortcut para hindi na po tayo mag-multiply ng 100? Okay, so ang shortcut lang po niyan, ito pong decimal number ay i-move natin yung decimal niya going to the right 2 times. Okay, bakit po kaya going to the right 2 times? So 2 times po kasi dalawa pong 0 sa 100. Kaya 2 times po. Okay, so pag move po natin yung decimal sa 0.30, so 1, 2, yung decimal po ay nasa dulo na. Okay, ito po. So 1, 2, decimal ay nasa dulo. Then yung 0 po dito, tanggal na po natin since nawala na po yung decimal. So kukunin lang po natin ito, 30. Okay, so 30
nilagyan po natin ng percentage, so that is 30%. Okay? So, for 0.20, move natin yung decimal 1 to, magiging ito po ay 20. So, that is 20%. And then for 0.25, the same po. So, 1 to, so yung decimal po ay nasa right na ng 5. So, 0.025. So, tanggal na po natin yung 0, magiging 25. Nilagyan po natin ng percentage. So, 25%. And then, ito total po natin ito. Pag tinotal po natin yung percentage, dapat ang total po ay 100%. So, pag hindi po 100 ang total nito, may mali po tayong na-enter dito. Okay? So, total natin 30 plus 20 is 50. Then 25 plus 25 is 50. So, 50 plus 50 is 100. So, ibig sabihin, tama po yung ating percentage. So, ito na po yung ating frequency distribution table. So, mula po sa category, tally, frequency, relative frequency, and percentage. Okay, for the second example, Danny conducted a survey about the preferred student government presidents of grade 7 students from my school. Among the 150 respondents, 30% preferred McCoy, 22% for Eman, 18% for Venus, 20% for Anna, and the rest for Jonah. Help Danny create a frequency distribution table. Okay, so mula po sa data na ito, gagawa po tayo ng frequency distribution table. Pero ang given po ay percentage. So paano po kaya yan? So ganito lang po yan. So gawa po tayo ng table, first column, category, then frequency, relative frequency, percentage. So bakit nawala na po dito yung tally? Kasi yung given po sa ating problem ay hindi naman po yung ungrouped data. Percentage po yung ating given. So kahit tanggal na po yung tally, okay lang. Actually, yung tally naman ay sum lang ng frequency. So mas mahalaga yung frequency. Okay? So okay lang po na wala na yung tally. So first, ang category po natin dito ay lahat po ng mga pangalan ng estudyante. Okay? Na binoboto for president. Okay, so ang pangalan po ng estudyante ay, unahin po natin ito, 30% for McCoy. So percentage. So si McCoy ay 30%. Lagay po natin sa category yung pangalan ni McCoy, una. So McCoy sa category. And then 30% yung sa kanya. So saan po natin lalagay? Sa frequency, sa relative frequency, or sa percentage? So hindi po pwede dito sa frequency. Ano po? Okay, so since naka-percentage form po itong given, ilagay po natin sa percentage. So kay McCoy, ilagay po natin dito ay 30% sa percentage. Okay? So ganyan po. So McCoy, 30%. The next, 22% for Eman. Okay, dito mo natin ilagay yung pangalan nila. So Eman, ang sa kanya po ay 22%. Okay? So 22% kay Eman. Next po ay 18% for Venus. So lagay po natin dito Venus, and then ang percentage po ni Venus ay 18%. Lagay po natin doon. Okay? Next po kay Venus ay Anna. So 20% for Anna. So lagay po natin dito Anna, and that is 20%. Okay? And then yung panghuli, and the rest for Jonah. So lagay po natin dito ay Jonah. So hindi po nailagay yung percentage kay Jonah. So nakalagay lang po sa problem, the rest for Jonah. Okay, so since ito po ay naka-percentage, sabi ko po kanina, ang percentage dapat ang total ay 100%. So pag tinotal po natin dito lahat-lahat ay 100%. So ibig sabihin, yung natitira, para mabuo tong 100%, ito na po yung kay Jonah. Okay, kaya wala pong nakalagay na percentage kay Jonah. Ano po? So bilangin po natin ito. 30%, 22, 18. So ito po, if you add 22 plus 18, that is equal to 40. Okay, 40 na po ito. And then 30 plus 20, 50. So 50 plus 40, that is 90%. So itong apat ay 90%. So para mabuo yung 100%, ilan po yung kay Jonah? So yan po ay 10%. So 10 plus 90, that is equal to 100%. Kaya kahit hindi po ilagay yung percentage ni Jonah, okay lang po, mako-compute naman dito by using percentage. Okay. So nakapag-fill up na po tayo ng percentage. So paano po i-fill up itong relative frequency at ito pong frequency? Okay. So dapat ma-fill up po natin dito lahat. Kasi para mabuo po natin yung frequency distribution table. So para ma-fill up po itong relative frequency, ang gagawin lang po natin dito ay
gawin po nating decimal itong 30%. So, paano po gawing decimal yung 30%? Okay? So, ganito lang po yun. Magiging 0.30. Di ba kanina po, yung relative frequency para maging percentage, i-move natin yung decimal going to the right 2 times. So, 1, 2 para maging 30. So, ito naman, 30%, move natin yung decimal going to the left naman 2 times. So, 1, 2. So, magiging 0.30. Okay? So, yun po yung kanyang relative frequency. So, for 22, so 1, 2, magiging 0.22. And then, next po ay 18%. So, 1, 2, going to the left. So, 0.18 magiging 0.18. And then, 20%. So, 1, 2, 0.20 magiging 0.20. And the last one po ay 10%. 1, 2. So, yung decimal ay dito magiging 0.10. So, 0.10. And then, dapat ang total po niya ay 1 or 1.00. So, pag tinotal po natin ito po ay 1.00. Okay? So, yan na po yung ating relative frequency. Now, paano naman po yung frequency? Ilan po kaya yung bumoto kay McCoy? Malalaman na po natin dito kung ilan po yung bumoto kay McCoy. Okay? So, dapat makuha po natin yung total ng frequency given po dito. Nakalagay po dito, 150 respondents. So, bilugan ko, 150 respondents. So, ibig sabihin, lahat ng bumoto ay 150 po yung total. Okay, lagay ko po sa pinakang baba, yan po yung total niya, 150. Okay, mula po dito sa total ay makukuha po natin yung frequency po ng bawat pangalan dito. Okay, unahin po natin itong kay McCoy. Lagay ko po sa taas po na ilalagay. So yung kay McCoy po ay ang relative frequency po niya ay 0.30. Okay, so para makuha yung frequency, yung 0.30 na yan, i-multiply lang po natin dito sa total na 150. So 150 times 0.30, ito po, ilagay ko dito, 150 times 0.30, ang lalabas po ay 45. So, ibig sabihin, si McCoy ay nakakuha ng 45 na boto. Okay? So, yung 45 na boto, ito po yung 30%. Okay? Then next po kay Eman, si Eman po ay relative frequency 0.22. So, 150 times 0.22, lagay ko po sa taas, thus product is 33. So, ibig sabihin, kay Eman po ay 33. Ito po, 150 times 0.22 is 33. Then next po ay Venus, 0.18. So, 150 times 0.18, ang product po ay 27. Okay, so ibig sabihin, 27 po kay Venus. And then for Ana, 0.20. So, 150 times 0.20, that is equal to 30. So, ibig sabihin, ang kay Ana po is 30. And last one kay Jonah, ang Jonah po ay 0.10 times 150. So, 150 times 0.10, that is equal to 15. Okay? So, kapag tinotal natin lahat ng number dito sa frequency, dapat 150. Ano po? Dapat kapareho po ng total ng respondents na 150. Kapag hindi po total ay 150, may mali po tayong na-enter dito. Okay? So, 45 plus 33 plus 27 plus 30 plus 15, that is equal to 150. Okay, so ito na po yung inyong frequency distribution table. Okay, for number 3 problem. The Supreme Student Government, SSG, surveyed 120 junior high school students who wanted to join the Christmas party on December. They gathered the following data. 60 will attend, 36 will not attend, and the rest are still undecided. Create a frequency distribution table for this problem. Okay, so ang given po dito sa ating table or sa ating problem ay tatlo lang po. 60 will not attend the Christmas party, 36 will not attend, and the rest are still undecided. So, paano po kaya natin yan gagawa ng frequency distribution table? Okay, lagay po natin yung category. Paano po natin ika-category yun? So, since tatlo po yung ating data, will attend, will not attend, still undecided. So, ilalagay ko po dito sa category ay attend. Lagay po natin attend. And then, ano po itong 16 na ito? So, yung 16 na ito na po yung kabuang boto ng bumoto ng they are going to attend the Christmas party. Okay, so 60 po sila lahat. So, ilagay po natin sa frequency, yan po ay 60. Okay?
So, ang a-attend daw po ay 60 ang bumoto. 36 will not attend. So, lagay po natin sa category, not attend or will not attend. Sila po lahat ay 36. At nakalagay po dito sa pangatlo, the rest are still undecided. So, yung category po niya dito ay undecided. Okay, so ilan po lahat yung undecided? Di pa po natin mako-compute. Kailangan makuha po natin yung total. So ano po yung total diyan? Ang total po ay 120. 120 po kasi na junior high school yung kanilang na-interview. So bilugan ko, okay, ito po 120 junior high school students, okay? So yung total po lahat ay 120. So ibig sabihin, mako-compute po natin yung undecided. So pag tinotal po kasi natin itong frequency, dapat 120. So 60 plus 36, yan po ay 96 lahat. And then 120 minus 96, yan po ay 24. So pag pinag-add po natin, 24 plus 36 plus 60, yan po ay 120. So, yung undecided ay 20. Kahit hindi po nakalagay sa problem, kaya po nating ilagay yung frequency ng undecided. Okay? So, okay na po yung ating frequency. Ang next po natin ay relative frequency. So again, ang relative frequency ay i-divide lang po natin itong frequency doon sa total. Okay? Dito po sa taas ilalagay. So for will attend, 60 divided by 120. So taas ko po ilalagay. 60 divided by 120 is equal to 0.50. Okay? So for will not attend, the relative frequency po niya ay 0.50. And then next po ay not attend, 36 divided by 120, that is 30 or 0.30. Then next, yung pangatlo ay 24 divided by 120, that is 0.20. Okay, so ito na po yung kanilang relative frequency. So 0.50, 0.30, and 0.20. And then, ang total po niya dapat yan ay 1.00 or 1. Pag hindi po 1, mali po ito. Okay, so 50 plus 30 plus 20, that is 100 or 1.00. Okay? And then for percentage, ang shortcut po niyan, 'di ba sabi ko po, i-move lang po natin yung decimal going to the right 2 times. So 1, 2. So yung 0.50 magiging 50%. Okay? Then next, 0.30, move natin yung decimal 1, 2, magiging 30 po siya. That is 30%. And also for 0.20, that is 20%. Dapat pag tinotal din po natin itong percentage ay 100%. So 50 plus 30 plus 20, that is equal to 100%. So ito na po yung kanyang frequency distribution table. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung natuto kayo sa video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.